Mga opisyal ng Pilipinas at Iranian Ambassador nagpulong pagpapalakas sa kooperasyon ng enerhiya. Ang Kamara naman target ang maingat na pagbobondo upang maiwasan ang pag-aantala ng mga programa. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Long ang mga opisyal ng Pilipinas sa Ambassador ng Iran dito sa Maynila ngayong araw, Miyerkules, April 1 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na matiyak ang malayang pagdaan ng mga oil tanker ng bansa sa Strait of Hormuz. Pinangunahan ni na Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Department of Energy Secretary Sharon Garin ang pulong kasama si Iranian Ambassador Youssef Esmail Zadeh. Ayon kay Lazaro, layunin ng pagpupulong na lalo pang palawakin ang bilateral na agenda ng dalawang bansa. Isinagawa ang pag-uusap habang nagmamadali ang Pilipinas na makakuha ng sapat na supply ng langis bago ito maubos pagsapit ng katapusan ng Hunyo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Lazaro na makipag-ugnayan sa Iran upang matiyak ang walang hadlang na pagdaan ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Isa ang Pilipinas sa mga bansang lubhang na apektuhan ng pandaigdigang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon pa kay Lazaro, kasama si Energy Secretary Sharon Garin, tinalakay nila ang mahalagang oportunidad para sa kooperasyon. Ayon kay Lazaro, ang naturang pakikipag-ugnayan ay pagpapatuloy ng naging momentum mula sa Philippine-Iran Political Consultations noong November 2025 at muling nagpapatibay sa pangako ng dalawang bansa na palalimin ang ugnayan sa lahat ng larangan, lalo na sa kooperasyon sa enerhiya. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinag-utos nga ni Pangulong Marcos na magsagawa ng high-level talks ang gobyerno sa Iran sa gitna ng tumitinding labanan sa Middle East. Tiniyak din ng Malacanang na nanatiling maayos ang relasyon ng Pilipinas at Iran na inaasahang makakatulong sa diplomatic engagement ng dalawang bansa. Nabatid na naghigpit ang Iran sa mga pinalulusot na barkong tumatawid sa Strait of Hormuz nang sumiklab ang gyera. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Po ay nagkaroon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Tala, isinusulong naman ng House of Representatives ang isang maingat na paraan ng pagpopondo upang tugunan ang krisis sa presyo ng langis nang hindi naaantala ang mga umiiral na programa ng gobyerno. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo, uunahin ng Kamara ang paggamit ng mga kasalukuyang pondo ng gobyerno bago isaalang-alang ang pangungutang o pag-aproba ng supplemental budget. Ipinaliwanag ni Kimbo na pangunahing hakbang ang pagtukoy kung saan maaring kumuha ng karagdagang pondo nang hindi naapektuhan ang mga programa. Kabilang sa tinalakay ng 13 komite na pinulong ni House Speaker Faustino Bojedi III ang pagtukoy sa mga posibleng mapagkukunan ng pondo tulad ng savings, realignment ng budget at mga windfall revenue dulot ng inflation at galaw ng piso. Ayon pa sa mambabatas, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay nagdulot din ng pagtaas ng koleksyon ng buwis, lalo na sa value-added tax na maaaring gamitin upang tulungan ang mga sektor na labis na naapektuhan ng krisis. Dagdag pa niyan, maging ang kita mula sa operasyon ng pamahalaan tulad ng foreign exchange ay tinitinang din posibleng mapagkunan ng pondo. Gayunman, nilinaw ni Kimbo na hindi minamadali ng Kamara ang pagpasa ng supplemental budget. Anya, maaring mas mabilis at epektibo ang pag-realign ng mga kasalukuyang pondo na nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act. Pakinggan natin si Marikina Representative Miro Kimbo. Supplemental budget. Hindi ba po pwede, kailangan natin ma-determine kasi the quickest always is for the agencies to actually declare savings and realign them to existing programs and that are in the budget already of 2026. Meaning, nasagaan na. Do they have assistance programs under the DOLE or under the
Department of Migrant Workers, baka meron na sila doon eh. So kailangan lang i-realign. So hindi ito nagre-require ng legislation. So sinasabi ko lang yan, not to say that we're not going to pass a supplemental budget, but that's why we need to do all of these hearings to see ano yung mga pwede na natin gawin without legislation. Ano naman yung pwede natin gawin that requires some degree of legislation. Ano Si Marikina Representative Miro Kimbo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.